Hello po sa inyong lahat mga ka-friendship. I hope that everybody's okay. Today, I just want to share the benefits that we can get from Banabati. What are the benefits of Banabati? Number one, control blood sugar. Bakit po control blood sugar? Ang Banabati po kasi ay para po siyang insulin na ginagawa niyang normal ang blood sugar level ng katawan natin. Kaya mabuti po siyang ipainom sa mga taong may sakit na diabetes. Number two, helps to control UTI. Maigi po itong ipainom sa mga taong hirap umihi. Kasi ang Banabati po ay nakakatulong para luwagan po ang pagdaloy ng ihi natin mula po sa ating pantog. Ayan. Anti-inflammatory, anti-obesity, at antioxidant din po ang Banabati mga ka-friendship. Okay. Is Banabati good for digestion? Ang sagot ko po dyan is yes. It's good for digestion kasi meron po siyang fiber. Kaya nga maigi po itong ipainom sa mga taong hirap sa pagdumi. And one more thing is, maganda rin po siyang ipainom sa mga taong nagsusuka at natatai. Kaya mga ka-friendship, kapag may mga family member po kayo na nagsusuka at nagtatai, alam niyo ang gagawin niyo. Maglaga po kayo ng banaba para ipainom po sa kanila. Ayan, maigi po yung panggamot. Okay? What are the possible side effect of Banabati? May mga side effect din ang pag-inom ng Banabati. Kapag sobra ang pag-inom nito, hindi rin po maganda. Kaya nga, ang Banabati is possibly safe if used it for just short term. Kailangan short term lang po, wag po yung aabutin tayo ng buwan sa pag-inom nito. Hindi po. Ako po kasi 3 to 4 days nung nagka-UTI po ako, 3 to 4 days lang ang pag-inom ko nito, tinigil ko na po kasi naramdaman ko naman po na okay na po yung pag-ihi ko, lumakas na po siya. So, control lang po natin. Kasi kapag kasobra po yung pag-inom natin, magiging makakaramdam tayo ng minsan yung nahihilo tayo o sumasakit ang ulo or nagkakaroon po tayo ng yung parang sinisikmura. Yung sinisikmura. Yun yung pakiramdam natin. Kaya iwasan po natin yung sobrang pag-inom nito. At saka, iwasan din po natin yung pag-inom ng yung walang laman ang tiyan. Yan. Kailangan po kasi ang pag-inom po ng Banabati ay may laman ang tiyan. Okay? Does Banabati have caffeine? Ito, napakagandang katanungan po na to. Okay, Banabati is good for health and being used for well-being improvement. Unlike common tea, Banaba leaves contain no caffeine. No caffeine po pala siya mga ka-friendship, kaya maganda po talaga siyang inumin. And are rich in minerals and dietary fiber. Kaya nga, limitado yung pag-inom nito eh. Kaya ang sabi nga, di ba, doon sa unang sinabi ko, yung sa side effect niya, ang sabi doon ay, it's been used safely for up to 2 weeks. Up to 2 weeks lang po ha. Ayan, tandaan niyo po yan mga ka-friendship kasi hindi po tayo pwedeng sumobra sa pag-inom nito. Ngayon, alam ko na may magtatanong kung ilang minutes na nilalaga ang Banaba leaves. Ito, ituturo ko na po sa inyo. Hindi ko na po hihintayin na magtanong para alam niyo na po talaga. So, how long to boil Banaba leaves? Okay. Rinse 7 or 10 leaves. Optional po yan. Pwede rin namang 7 leaves lang or 10 leaves. And then, rinse it with clean water. Put the leaves with 5 or 6 cups of fresh water into a kettle. Depende po sa laki ng kettle kasi yun eh. Pag malaki, 10. Pagka maliit lang, di 7 leaves lang po Tapos 5 cups lang po or 6 cups po kapag marami. Then, boil it about 5 minutes po. 5 minutes lang po mga ka-friendship, huwag po sumobra. Okay, pag na-boil na po yan, mag-ready na lang po ng malinis na cup. And then, kapag ka-warm na po siya, pwede na po natin siyang inumin ng diretso. Pero, tandaan po natin, kailangan po, paulit-ulit kong sasabihin, kailangan po may laman ang tiyan para hindi po tayo sikmurain. Ayan po. Sana po nakatulong po ang impormasyon tungkol po sa Banabati, mga ka-friendship.
Thank you so much for watching. At sa mga nanonood na hindi po nag-skip ng ads, thank you so much po. Malaking tulong po ito para po sa akin. Ayan, thank you so much for watching mga ka-friendship. And I hope na nandyan pa rin po kayo hanggang sa mga susunod ko pong video. Thank you so much and may God bless you all.